Matagal nang nabunyag na ang mga sentensyadong kriminal katulad ng mga gun for hire o hired killer, patuloy pa rin ang kanilang mga illegal na gawain kahit nakakulong na sila sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ngayon, pati pala mga malalaking sindikato sa droga. Patuloy ang operasyon mula mismo sa loob ng munti sa pamamagitan naman ng mga nakakulong doong drug lord. Nadiskubre ngayon na nagagawa nila ito sa pamamagitan ng aparato na nakakapagpalakas ng signal ng cellphone at internet connection mula roon. Dahil dito, babalasahin daw ng Department of Justice ang mga gwardya ng munti at ipadadrug test din ang mga ito. May exclusive report si Emil Sumangil. Di sila ang inyong mga kabarkada o kaibigan na pinagbibigyan sa kanilang mga naisin. At mas lalo naming hindi sila ang inyong mga boss. Isang anomalya sa loob ng New Bilibid Prison ang pinasabog ni Justice Secretary Laila de Lima noong nakaraang linggo. Di umano, naghahari ang mga drug lords sa loob ng Bilibid at kasabwat pa ang ilang opisyal na tauhan ng NBP. Eksklusibong nakipag-usap sa akin ang 4 na taon ng prison guard sa Munti at kinumpirma niyang mabilis lang nakakapagpuslit ng bawal na gamot ang mga drug lord. Pag pumasok ka sa mga kubol nila, parang hotel . May laptop, may internet, may cellphone. Sa patuloy naming pagtutok sa isyong ito, napag-alaman naming kaya naman pala maraming communication gadget ang mga sinasabing drug lord ay dahil may signal booster sa loob ng kulungan. Sa October 13, 2014 report ng Nooy Hepe ng Operations Center ng Bureau of Corrections na si Prison Superintendent Robert Veneracion, nakalakip ang kuha ng mga mismong signal booster na nakakabit sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Merong nakalagay malapit sa tinatawag na Batang City Jail Plaza. Sa likod ng NBP Hospital, meron ding malapit sa NBP Visiting Hall at sa ibabaw ng mga kubol kung saan umano nakapiit ang mga tinaguriang big time na inmate. Nakuhaan din ang isang inmate habang itinatayo ang signal booster sa ibabaw ng NBP Building No. 2. Hindi pa malinaw sa report na nakuha namin kung natanggal na ba ang mga signal booster na ito. Nabuking ang mga ito ng inspeksyonin ng mga ikinabit na signal jammer na siya sanang magpapahina o papatay sa signal ng mga cellphone. Ayon sa Bureau of Corrections, mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng New Bilibid Prison ang paggamit ng tinatawag na signal booster. Ayon naman sa National Telecommunications Commission, labag sa saligang batas ang paggamit ito sa loob at labas ng kulungan. Nakausap ko ang bagong laya sa Munti na si Victor, hindi niya tunay na pangalan. 10 taon siyang nabilanggo sa maximum security compound at hindi naman na raw sikreto na may signal boosters nga sa loob. Ginagamit nila sa transaksyon, droga. Meron kayong tinatawag ho ninyo na signal jammer, yung pampatay naman na signal, di ho ba? Para hindi makagamit ng cellphone yung mga inmate. Ano ho silbi ho ngayon? Yun ano lang yun, pakitang tao lang, masabi lang na sumusunod sila sa kanilang protocol. Sinang-ayunan ito ng NGO na The Conscience of Bucor. Yan ang kanilang means or system of communication outside. Kaya kailangan nila nun. Otherwise, hindi sila makakapag-operate whatever they are doing. Isang prison guard ng NBP ang nadakip nito lamang Nobyembre na nagpupuslit ng ilang piraso ng signal booster sa kulungan. Mula Enero nga hanggang Oktubre ngayong taon, kung ano-ano na ring ipinagbabawal na gamit ang nakumpiska na ng NBP. Kabilang na mga golf cart, electric bikes, two-way radio transceivers at higit sa 1,000 cellphone at mga laptop. Hindi naman ipapasok yung mga ganyang gadgets kung walang kakuntsaba. May mga na-recover ding dahon ng marijuana na nakabalot pa. Ipapa-drug test na ng NBP ang lahat ng prison guard sa Bilibid, pati na rin ang mga guard sa penal at prison farms na nasa ilalim ng Bureau of Corrections. Sinisika pa rin kunin ng GMA News ang pahayag ni Bucor Director Franklin Jesus Bucayo. Pero sa report niya kay Secretary de Lima, sinabi niyang iniimbestigahan na nila ang issue. Hindi ito ang unang pagkakataong may nabuking na anomalya sa loob ng Bilibid. Hunyo 2011, nagulantang ang mga kongresista na madiskubring may mga engranding kubol para sa mga mayayamang inmate ng Bilibid. Sabi noon ng nag-resign na dating Bucor Director na si Ernesto Jokno, ito namang ginagamit para sa mga pot session. Nasilip ito na madiskubring nakakalabas-masok ng kulungan noon si dating Batangas Governor Jose Antonio Leviste. At nitong Hunyo lang, 12 prison guard at ang hepe noon ng Bucor na si Superintendent Fajardo Lansangan na sinibak
dahil sa special treatment umano sa convicted drug lord na si Richard Camata. Matapos makuling, dinala siya sa ospital sa labas ng bilibid nang walang pahintulot ng DOJ. Pagkatapos nito, sinabi ng DOJ na dahil sa di umano'y malamafyang kultura sa loob ng bilibid, ilang opisyal din umano ang pinapatay oras na hindi sila tumapad sa usapan nila ng mga high-profile inmate. Ani de Lima, minamadali na raw nila ang Bucor Modernization Act para matupad ang ilang reforma sa nagbimistulang bulok na sistema sa bilibid. I-implement right away would be the reshuffling doon sa 3 camps, sa maximum, medium, and minimum, and then especially drug tests. Emil Sumangil, GMA News.